Welcome back to my channel, Mating Language, and we're going to discuss how to maximize profit in a monopoly. So let's have a key characteristics lang of a monopoly. I'll just give you some theories, kaso more on computation to. Okay? So number one, single seller or firm shop. So from the word single, isa lang yung nagbebenta ng produkto na yon or isa lang yung nag-provide ng ganong service. Katulad ng Meralco. Meralco, isa lang siya dun sa specific area na nagpo-produce ng kuryente. Although sa ibang ano naman, sa ibang lugar, iba yung ng electricity company. Mm. But sa isang area, siya lang yung nagpo-provide na yun. Kunyari, sa Metro Manila, that's Meralco only. Or sa Cavite, Meralco din tayo, di ba? Wala nang iba. So, that's a monopoly. Number two, no close substitutes. So, substitute ng kuryente. Yun lang yung makukuha mo, yun ang mapupuntahan mo. Wala naman siyang kapalit na produkto lang. Okay, di ba? High barriers to entry. So, high barriers to entry, sabihin, kung gusto man makipag-compete sa Meralco, parang, uy, dahil gagawa ko ng sarili ko ng electric company, hindi ganun kadali yun. Okay. Kaya high barrier siya. Mm. Baka mayroong nag-restrict sa'yo. Kunyari, yung government, nire-restrict na, uy, hindi ka pwede magtayo ng bagong electric company. Yung Meralco lang pwede dito sa area na to. So, price maker. So, if you remember, sa perfect competition, ang taker, okay, nalagay ko dito. Pag perfect competition, pag perfect competition, ito ay tawag dito, price taker. Price taker ang perfect competition. So, kung ano yung price mismo, yun lang yung pwede niyang idikta. Hindi sila pala pa pwede magdikta. Kung ano yung presyo sa market, yun lang. Kasi pa nagtaas sila, mawawalan sila ng customer. Unlike dito sa Monopoly, price maker siya. Maker M. O sila yung price setter. Kung magdikta sila ng presyo, wala tayong choice. Kailangan natin, hindi naman natin, wala tayong choice. Yun yung magiging presyo talaga ng produkto na yun. Okay? Long run abnormal profits. Siyempre, sa pag long run, dahil sila yung nga nag-set ng price, mas lalaki yung kita nila. Kunyari, sige, dahil ako lang naman yung nagbebenta nito. Kunyari, nagbebenta ako yung kunyari, sa kuryente, sa Meralco, 50 pesos per kilowatt hour. O dahil, sige, ako naman yung monopoly, gawin ko 70. Mm, okay? So, ganun kalakas ang mga monopoly. Okay. So, without further ado, punta tayo sa computation. So, makikita mo yung quantity, yung price, total cost, total revenue yan. Okay. Given naman to. Paano i-solve yung profit? Kailangan mo lang ibawas to. So, total revenue minus mo ng total cost. Okay? Always remember that. Yung kita mo, ma-minus mo siya dun sa total cost. Ayun yung magiging pinaka-profit. So, dito let's start with number 1. 1, 2, minus mo ng, what, ano? Yan, 1, 2, total revenue mo, 1, 2. Total cost mo ay 1, 5. So, lugi ka ng 300. Hmm. Pag naka-parenthesis yan, ibig sabihin nun, um, negative. Okay? Sa pangalawa naman, 2, 2, minus pa ng 1, 8, o kumita ka na, 400. Ganun lang. Total revenue, eto, ma-minus mo dito para makuha mo yung profit. Hmm. So, yung kinita, minus mo sa total cost, makukuha mo yung profit mismo. Ayan. Ito na yan. Ayaw na pahirapan sarili ko. Kahit i-check nyo pa, 42 minus 420, 42 minus 56, negative 14. Mapapansin mo, yung profit, habang dumadami yung quantity na produce, tumataas siya. But eventually, bumababa din. Ayan o. From negative 300, naging 400, tumataas, 800, 800. Tapos pagdating ng 5, ay, naging 500 na lang yung profit ko. 6, wala na akong profit, break even na. 7. Ayan. Ang alamin natin dito, ano ba yung how many quantities kailangan kong i-produce
para makuha yung maximum profit. So, makikita natin dito, oh, dito naman pala eh. So, it's either 3 or 4 lang. 800, 800. Diba? Yung profit. Mag-produce ako ng tatlo, 800 yung kita ko. Mag-produce ako ng apat, 800. Kaso, anong pipili ko dito, yung 3 or 4? Dito lalabas si MR, marginal revenue, is equal to marginal cost. So, monopoly, kailangan, para makuha mo yung maximum profit, kailangan mag-equal ng dalawa. Okay? Remember, sa perfect competition, yung price nila, same lang yan sa marginal revenue at same sa marginal cost. However, masin mo, hindi to mag-equal dito sa monopoly. Diba? Kung sa perfect competition yan, kung 1 to yan, lahat yan 1 to. Mm. Kasi sa monopoly, kasi nga, price maker sila, pwede ako magdikta. Kung yari ako yung monopoly, pwede ako magdikta kung magkano man yung presyo ko dun sa produkto na yon. Okay, so napapansin mo, hindi pwede, hindi mag-a-apply ito. Okay? Pag monopoly, ano lang siya, to maximize profit is MR is equal to MC or marginal revenue is equal to MC. Okay? So, nakuha ko ni mga profit, anong next sunod? Mapapansin mo, ito yung 3 or 4. So, paano ko malaman? Kunin natin muna yung MC. MC muna daw. Okay. Paano kunin ang MC or marginal cost? So, that will be T2 minus T1 over mo ng quantity 2 minus quantity 1. Remember, yung quantity na sa baba, yung total cost, sorry, TC2 pala to. TC2, TC1, total cost na sa taas. Okay? So, let's start with the first one. Solve natin. 1,5 minus dito, to 0 yan, di ba? 1,5 minus 0, tapos dito 1 minus 0, that will be 1,5. Yeah, 1,5 yan. So, marginal cost sa una is 1,5. Okay? Laki ng marginal cost mo. Paano yung pangalawa? Pinag-produce ka ng dalawang quantity, ang marginal cost mo na ay 1,8 minus 1,5 over mo ng 2 minus 1. That will be 300 over mo ng 1 is 300. Yan. Always remember, do the formula ha. Hindi porket 1 lang, palaging 1 lang to, hindi mo na gagawin yung sa denominator. Paano pag iniba yan ni sir, ng instructor nyo? Di ba? Ay, gawin kong 5 to. O, di 5 minus 1 na. Di ba? O, gawin ko yung pangatlo. 2, 2 minus 1 ng 1,8. Tapos dito, 3 minus 2. You know, that's 400 over 1 ng 1. That's 400. Di ba? Okay. So, ito yung kakalabasan niya. Ginawa pa pahirapan sarili ko. So, pag chinek nyo naman, try natin yung 8. Para sure lang. 7,4 minus pa ng 5,6 over mo ng 8 minus 7. Ito yun, 7,4 minus 5,6 at 8 minus 7. 1,8 yan. Kuha ko CalQ para sure. 7,4 minus pa ng 5,6. 1,8 yan. 8 minus 7 is 1. So, 1,8. Paano yun, sir? 1,8 divided by 1 yan. Okay. So, ito yung marginal cost. Okay na tayo dito. Next step natin, marginal revenue naman. So, ganun din. Pag marginal revenue naman, that's TR2 minus TR1. Over man siya ng Q2 minus Q1. Ganun lang din. Okay. So, TR2, that's 1, 2 minus mo ng 0. 1 minus 0, 1. So, 1, 2 over 1, that's 1, 2. 1, 2 divided by 1 yan. So, how about sa pangalawa? So, that's 2, 2 minus 1 ng 1, 2. It's 2 minus 1. So, 2, 2 minus 1, 2, that's 1,000. 2 minus 1 is 1. So, 1,000 divided by 1 is 1,000. At ito yung kakalabasan niya. Yan. Inina ko na. Shortcut ko na. So, check natin. 4,000 minus 4,2. Para sure lang. 4,000 minus 4,2
divided by 8 minus 7. That's 8 minus 7. Still have to do the denominator ha. Hindi porket 1 palagi lumalabas. Paano pag iniba nila to? Oh, katulad dati, di ba? Sa exam. 8 minus 7 is 1. So that will be negative 200. Negative yan. So taas yung ano, yung subtrahend. Okay, so ito yun. Tapos na ba tayo? Hindi pa. We're gonna compare. Compare mo yung ano, compare and match the MCMR. Pagbanggay mo, ano, meron ba ano, ito, hindi to tugma. Hindi rin. 300 tapos 1,000. Dapat magkatugma yung quantity ha. So, pag quantity 1, marginal cost mo 1,500, marginal revenue 1, 2, hindi. Hindi tugma. 300, 1,000, 400, 800, hindi rin. Ito, 600, what is 600? Ito, 700, hindi. 700, 200, hindi rin. 140, 18, negative 200, hindi. So, mapapansin mo, pag nag-produce ka daw ng apat, magkakaparehas yung marginal cost mo pati marginal revenue. Pag chinek mo din yung profit mo, itong dalawa lang yan eh, 3 and 4. Kaso yung marginal cost ng 3 ay 400. On the other hand, yung marginal revenue 800. So, hindi tugma. However, pag quantity 4, ang profit mo 800, yeah. Tapos, marginal cost mo 600. Marginal revenue 600 din. At siya yung pinakamataas sa profit to. Yan. Yun lang. So, again, review. Mabilis lang. So, paano solve ang profit? Yung total revenue minus mo sa total cost. Ito yan. So, 1,2 minus mo ng 1,5, lugi ka. Negative 100. Tingin mo ang profit. Ngayon, next step, kunin mo yung marginal cost. Paano kunin yung marginal cost? Total cost TC2 minus TC1. So, 1,5 minus 0, 1 minus 0. Ito yun. Ito siya. Kunin mo yung marginal revenue, TR2 minus TR1 over mo ng Q2 minus Q1. Ayan. Pag banggain mo na yan, nakikita mo na sila. Ayan o, ano ko ng tugma. Makita mo naman yung yung maximum profit mo, 'di ba? 800. Kaso alin diyan? Titingnan mo kung saan nagtugma ang marginal cost pati marginal revenue. Ulitin ko, pag monopoly dapat para ma-maximize yan, MC is equal to MR. Hmm. Yun lang, and that's the end of the lesson on how to maximize profit in a monopoly. Hmm. So this is hindi naman pure computation. Mostly computation lang to. Yung theories, you have to do more research pa. Okay? And that's all. Please like and subscribe na rin. Laking tulong sa akin to. Don't skip ads. Anyway, I'll see you again on my next video. Bye!